Araw-araw nga mga mare ay meron nga tayong na-harvest na okra at inilipat na namin mga mare ni Mister itong aking punlang kamatis. Magandang araw, another day, another mini vlogs. Umaga pa lang mga mare ay pumunta na ako dito sa aming taniman dahil meron nga ako nakaplanong gagawin ngayong araw. Magtatanggal nga ako mga mare ng mga dilaw na dahon dito sa aming tanim para naman ay malinis nga itong tingnan. Mas maganda kasi mga maring tingnan kapag malinis itong aming tanim at talaga namang wala nga mapapagtaguan ng mga insekto. At tingnan nyo naman mga mare ang natanggalan ko ng mga dilaw na dahon na talaga namang napakaganda ng tingnan. At nung natapos ko na nga mga maring linisin yung dalawang tudling ay ito at sinundo na rin nga ako ni Mister. At pagka-uwi nga namin mga mare dito sa bahay ay lumabas nga kami dahil meron nga akong gustong bilhin. At reflex ko nga lang mga mare itong tulay dito sa aming barangay at talaga namang hindi na nga kami mahaharangan ng baha. Sobrang init ng panahon ngayon mga mare kaya naman ay talagang gusto ko na lang lagi ay malamig ang aking kakainin. Kaya naman nagpasama nga ako mga mare kay Mr. Dennis sa tindahan nga ng ice cream. Sira na naman ang diet ko nito mga mare dahil bukod sa malamig ay chocolate pa nga ang aking napili. Sa sobrang init kasi mga mare ay hindi talaga maiiwasan na hindi nga kumain ng malamig. Hindi naman mga mare ay ililipat na nga namin itong aking ipinunla na kamatis. Bali ito nga mga mare yung mga kamatis na ginagamit namin at inipon ko lang yung buto at aking ipinunla. At may daladala nga ako din yung mga maring kape at naubos na yung aming nasa kubo. At din naman mga mare ay susubukan ko ang pagtatanim ng kamatis. At sabi nga ni Mister ay ako na nga lang daw ang magkalat ng punla at siya na nga lang daw ang magtatanim. Kakaunti naman mga mare itong aking punla kaya naman ay iniingatan nga namin ang pagtatanim. Ngayon pa lang kasi ako mga mare magtatanim ng kamatis at talaga namang hindi ko nga alam kung paano nga ito itanim. At hindi ko pa rin nga mga mare alam kung paano nga asikasuhin itong kamatis kaya naman ay ginaguide pa rin nga ako ni Mr. Tito. Ewan ko ba mga mare kung bakit ngayon ay ganito na ang aking mga trip sa buhay. Huy. Ang gusto ko na lang talaga ngayon mga mare yung mga lulutuin kong gulay ay galing na nga sa aming sariling ani. Yung feeling mga mare na hindi na natin kailangan bumili dahil meron na nga tayo dito sa ating kapaligiran. Ganito yata talaga mga mare kapag tumatanda na char. Nasa 2 dangkal lang mga mare ang pagitan nitong aming tanim na kamatis. Bale itong tinaniman namin ng kamatis na ito mga mare ay yung unang tinaniman nga namin ng eggplant. Tinanggal na nga namin mga mare yung dati naming tanim ditong eggplant dahil masyado na ngang naninilaw. Nakakaapekto na kasi mga mare dito sa bago naming tanim na eggplant. At nagkataon nga mga mare na meron nga ako ditong napasibol na kamatis kaya naman ay ito na lang ang aming itinanim dito. Sayang din naman mga mare yung lupa kung mababakante at wala ngang tanim. Ang sarap lang mga mare sa feeling na sinusuportahan nga tayo ng ating mga asawa sa mga gusto nating gawin. Kaya naman kung mapapansin nyo nga mga mare kapag si Mister nga ang may gustong gawin ay sinusuportahan ko nga iyan at kapag ako naman ang may gagawin ay nandito nga rin siya at kasama ko siya. Kaya naman sabi ko nga mga mare kay Mister ay give and take nga lang kami para naman ay magkasundo nga kami. Lalo na mga mare kung hindi naman papunta sa masama at may kabuluhan naman yung aming mga gagawin. At dini nga mga mare ay meron nga kaming 5 tudling at hindi nga namin iyon nataniman lahat. Kinulang na nga mga mare yung aking punlang kamatis dahil kukonti naman ito. Meron pa namang ilang pirasong natira dun sa punlaan kaya lang ay hihintayin pa nga namin na lumaki. Sa sunod naman mga mare kapag natapos na nga yung bahay na ginagawa ni Mister ay sitaw naman ang aming itatanim. Matrabaho din naman mga mare ang pagtatanim ng sitaw dahil kailangan dun ay nakaredy na nga ang mga poste. Kailangan kasi mga mare sa sitaw kapag sumibol na ay andun na rin niya yung kanyang gagapangan. Kaya naman hindi ko pa rin talaga ngayon mga mare maplano ang pagtatanim ng sitaw dahil busy pa nga si Mister. At dini naman mga mare pagkatapos nga naming magtanim ay dinilig naman ni Mister para naman ay hindi nga ito malanta. At habang nagdidilig naman dyan mga mare si Mister ay pinanguha ko na itong bunga ng aking mga okra. Kailangan kasi mga mare araw-araw nga ay na-harvest itong bunga ng okra para naman ay hindi nga gumulang. Kapag nahinugan kasi mga mare ng bunga ang okra ay talaga namang dire-diretso na nga ang pagtanda nito. So siya hanggang dito na lang mga mare. Maraming salamat. Stay safe. God bless. Bye. Bukas ulit.